Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, adabul muta'allimin. So, tinutuloy pa na natin yung pagbasa dun sa pagsusulat. At yung mga scholar, bukod sa ugali nila na sila ay palabasa, sila ay palasulat din. Mahilig silang magsulat. Mahilig silang magsulat. Masyala dito, dahan-dahan na lang din na, kumbaga, tinatalakay ni Sheikh Ahmad al-Batli yung mga iba't ibang skill na kailangan ng tao sa pag-aaral. So, pagbabasa, pag-unawa, pagsusulat. Yung susunod nga na chapter dito, yung heft, yung pagkakabisado. Pagkakabisado. At marami pang iba't iba. Meron pa nga yung sunod na chapter naman dun, pagtatanong. Paano magtanong? Tapos sunod na chapter dun, paano sumagot? Kasi lahat yun, merong tama at maling paraan ng pagkakasagawa. Diba, sa pagtatanong, paano ba magtanong? Hindi lahat, kumbaga, ng paraan ng pagtatanong pwede. At ganun din sa pagsagot. Depende rin sa kausap mo eh. Depende sa kausap mo. Nga minsan may magtatanong sa akin tungkol sa yung kalagayan na yung mag-asawa. Ang sagot ko talaga, maghiwalay kayo eh. Kapag nakita ko yung matindi na yung kalagayan nila, maghiwalay kayo. Yun yung unang sasabihin mo sa babae. Sabihin ko, lalaki magtatanong. Sabihin mo sa kanya, magdiborsyo na lang kayo kung ganyan. Kasi, sabi ko, hindi dahil sa gusto kong maghiwalay talaga kayo. Kasi kapag binanggit mo na kasi yung diborsyo, maaaring matatauhan yung babae. Di ba? Kasi yun yung pinakamatinding pwedeng mangyari. O ganyan naman pala magdiborsyo na lang tayo, kumbaga. Ba yung mga lalo na yung merong magsusumbong sa akin, merong magrereklamo o hihingi ng payo. Yung babae may masamang ugali, yun pwede mong yun. Kasi paraan niyo na madidisiplina sila, inshallah. Paraan niyo na madidisiplina sila. Banggitin mo na yung diborsyo. Hindi mo siya ididiborsyo agad-agad. Banggitin mo lang para kumbaga makapag-isip-isip siya. Na itigil na niya yung kanyang ginagawa, inshallah. Kasi kung magpapaligoy-ligoy ka pa ng pagpapayo, ganito, mag-usap kayo, ganyan, ugali na yung problema, papag-uusapan ninyo. Mamaya, sampaling ka pa ng babae, banggitin mo agad banggitin mo na agad yung pinakamasama na pwede mangyari. Tapos malaking bagay sa mga problema mag-asawa, yung yung magulang, yung mga biyenan, ganun. Pero minsan kasi biyenan yung buwisit eh. May hirap na yung asawa mo matino, pero yung biyenan yung kalaban mo, yun ang mahirap. Diba si Dolphy, John and Marcia, nabutan mo yun? Panood pa namin sa TV. TV pa namin nun, black and white. Ganun kalaki, unang TV namin. Nasa Laguna pa kami doon, ganun kalaki. John and Marcia. Tapos tuwing darating doon si Doña Delilah, yung pangalan niya Doña Delilah, yung biyenan, yung nanay nung asawa ni Dolphy, Doña Delilah. Ang pangalan talaga nung artista na yun, Delia Atay-Atayan yung pero niya lang, screen name niya lang yun, yung Atay-Atayan. Lagi niya sinasabi dun sa kay Dolphy, magsumikap ka, ganun lagi. Kasi pinaparinggan niya si Dolphy, kasi mahirap si Dolphy, sila mayaman eh. Yung anak niya na pangasawa si Dolphy, mahirap lang, kaya lagi niya pinaparinggan si Dolphy na magsumikap. Lagi niya pinaparinggan. Minsan magulo yung yung biyenan eh. Pero pagka ganyan mga problema mag-asawa, biyenan, malaki ang nang may tutulong ng biyenan. Kaya nagka-problema dati si nabalitaan ko yun eh. Sino yung babae? Si Andy Eigenman, yung nasa Siargao. Tapos yung asawa niya, di ba? Kaproblema sila. Punta agad dun sila, yung tatay, si Eddie Mesa. Punta sila agad ng Siargao. Naayos nila yung problema. Kaya malaking malaking papel nung mga biyenan
Lalo na kung kung okay naman yung relasyon nila. Malaking papel para maayos yung relasyon nila. Eh kayo, yung mga nyo, lolo, lola, hindi na ikialam Ayaw nila mismo kay Papa. O yun din yung problema pala. Sinong ayaw? Yung nanay tatay nung nanay mo ayaw sa tatay mo? Hindi po yung tatay ni... Yung mga magulang ni Juan, ni Papa. Ayaw sa tatay mo? Oo. Kasi yung Ba't ganun? yung kasing ginagawa niya kay Mama. Akala ko ayaw nila. Kasi hindi nila tanggap yung gawa niya eh. Christian sila Okay, okay. Pero yung nanay mo, tanggap nila. Hindi din po kasi Juan. Ay, hindi bang hirap nga, di ba? Pero si Lolo lang pala yung tanggap kay Mama. Ang gulo mo naman kausap. Kasi Lolo Tante hindi... Ayun yung hindi, yun yung mahirap din eh. Dagdag pahirap yun eh. Yung biyenan, hindi tanggap yung asawa ng anak nila. Dagdag yan eh. Dagdag problema yan eh. Minsan sila yung ugat eh. Ugat ng yung mag-aaway yung mag-asawa kasi susulsulan yun ng tingnan mo yung asawa mo, ganyan na naman yung ginawa. Sabi ko sa iyo, walang gagawing mabuti yan eh. Kapag nagpakasal dyan, buti pa si ganito na lang sanay na pangasawa mo, inirereto ko sa iyo noon. May mga ganun pa yun. Mahirap. Buti nga lang biyenan ko, alhamdulillah, maano. Noong umpisa ayaw nila sa akin, naliligaw pa ako kay Miss, di pa kami Muslim noon eh. Tawag ako sa telepono nila. Uso na yung telepono noon eh, mga 2000. Tawag ako lagi sa telepono nila. Tapos tagal namin mag-usap, minsan naabot kami 4 na oras, 5 oras. Pagtawag ko minsan, panakahalata na yung nanay niya. Sino ka ba? Ba't katawag dito? Tapos sinabi ko, ganito, ganyan. Huwag ka tatawag dito nanay niya. Kaya Pero naman, nung nakasal kami, okay sila. Okay yung okay yung mga magulang niya. Yung mahirap yung biyenan. So, talaga, importante yung yung kapag mayroong magtatanong sa'yo, alam mo rin yung magandang paraan ng pagsagot, inshallah. Lalo yung mga tanong may kinalaman sa, yung mga desisyon na babago sa buhay nila, may malaking mangyayari sa buhay nila, malaking epekto. Bawa yung ganyan, hiwalayan. Dapat matino kang kausap, inshallah. So dito muli sa pagbabasa, ang hirap ng yung hindi ko ma-imagine yung buhay na yung buhay ng yung hindi matino yung asawa. Kasi yung tatay ko ganun din naman eh, maraming yun eh. Maraming kulasisi. Kasi tatay ko contractor nga, di ba? Contractor. Eh yun, lagi yun. Lalo kung may bagong project, di ba? Hawak niya yung pera, nakabali yun. Yun nga, ugali nun. Hindi ako sumasama sa kanila. Yung yung mga magbi-beer house, hindi ako sumasama dun. Nakapasok ako ng beer house, iba-iba yung kasama ko dun sa yun nga, sa ROTC, yun, yung nakasama ko sa beer house. Pero hindi ako nagte-table ng babae. Ayoko yung Tapos yung papasok sila dun sa yung mga talaga, mga sauna. Hindi ako kumukuha ng babae. Inisip ko noon, kaya sinuswerte, virgin pa ako, tapos titikman nyo lang ako. Hindi ako kumukuha talaga ng babae. Yung ayaw na, lahat ng bisyo na tikman ko, pero babae, hindi talaga. Hindi ko, kaya sinuswerte, inisip ko noon eh. Yung tatay ko, naman yun eh, kumbaga, pero, nag-ano naman siya, kumbaga nagtutustos naman siya doon hindi sa nanay ko, hindi man lumala yung kanilang yung kanilang relasyon, kumbaga hindi man lumala masyado. Pero bata pa lang kami, ganoon na yun, may mga na siya, mga kabit-kabit. Kaya hindi rin kami close noon eh. Hindi rin ako palasama sa kanya na kumbaga yung kalagayan namin, okay pa yun eh, kalagayan ng magulang ko, okay pa eh. Kaysa kalagayan ng iba, sa inyo, di ba? Ang hirap ng ganyan na Hindi na nga sila magkasama, yung magulang mo, hindi na nga magkasama. May problema pa sa pera. Tapos away pa ng away. Di ba? May epekto talaga sa mga anak. Kaya nga
Minsan may mga na-interview sa TV. Yung mga nahuhuli sa mga, yan katulad ngayon, mahigpit ngayon sa Maynila, bawal yung paggala-gala. Meron dyan mga may interview, bakit ka ganyan? Bakit ka paggala-gala lang? Lagi nilang sinasabi, family problem. Family problem. Ba't paggala-gala, family problem? Oh. Ba't ka napabarkada sa mga adik? Yung mahuhuli siya. Yan niya. Napabarkada lang naman ako dyan eh. O ba't ka napabarkada dyan? Alam mong adik yan. Di ba? Family problem eh. Kasi naghahanap yung bata ng makakasama. Lalo yung mga bata. Naghahanap sila ng matinong kasama eh. Eh kung yung magulang hindi matinong kasama, di ba? Yung magulang, minsan na nga lang magkita, mag-aaway pa. So makikita mo mag-aaway, di ba? Walis ka na lang ng bahay. Punta ka na lang kung kani-kanino. Sama ka na lang kung saan-saan. Saan man sila magpunta. Kaya talaga, yung malaking biyaya magkaroon ka ng yung panatag na buhay mag-asawa. Yung pinakamalaking, kabilang sa pinakamalaking biyaya ni Allah. Di baling mahirap kayo. Wag lang yung mayaman nga kayo, araw-araw nag-aaway naman kayo. Mas mahirap na nga kayo, magulo pa yung buhay mag-asawa nyo. Mahirap na kayo, magulo pa yung buhay mag-asawa. So nga dito, sa pagbabasa, lagi natin nasisingit yung, yung usapin na yun eh, yung mga tanong-tanong kasi, minsan di mo talaga mapigilan na makisimpatse na parang apektado ka rin. Tinatanong ka lang pero ka din eh. Kung apektado ka doon sa mga nangyayari doon sa mga nagtatanong sa'yo eh. Apektado ka. Minsan di ako makatulog eh. May nagtanong sa akin, limbawa kanina, ganito, ganyan, ganito. Kaya dapat maayos tayong sumagot. Inshallah. Kaya mahalaga yung kalagayan talaga ng yung mga tagapagturo eh. Na dapat may basic silang kaalaman sa mga bagay-bagay. Hindi bara-bara sila magpapayo. Hindi bara-bara sila na magpapayo. Babu, yung away mag-asawa, sasabihin lang nila mag-usap kayo, ganyan, pwedeng pag-usapan yan. Nagpapaluan na ng tubo eh. Tapos sasabihin mo, mag-usap lang kayo, pag-usapan nyo yung problema nyo. Hindi pwede. Kailangan kung nag-escalate na yung problema nila, escalate mo rin yung payo mo. Ibagay mo rin doon sa kalagayan nila. Ibabagay mo palagi sa kalagayan nila. Yung sinasabi ni Sheikh Salman nung nakaraan, yung fiqhul waqi. Fiqhul waqi. Bukod sa alam mo yung mga ahkam, mga hatol, dapat alam mo kung ano yung tunay na nangyayari. Nababasa mo, nakikita mo kung ano yung tunay na nangyayari. At yun yung ipapayo mo sa kanila. Hindi kung ano lang yung nabasa mo sa libro. Hindi kung ano lang yung nabasa mo sa libro. May nag-aaway. Pag ayusin, hindi ganun kasimple yun. Maraming dapat titingnan. Maraming dapat na titingnan. Inshallah. O parang si Ismael, di ba? Minsan inisip ko pa, napaganda yung pag-alis nila rito eh. Kaya siguro yun, nung umalis sila rito, tumigil na rin sila magpaluan ng tubo eh. Kasi, di ba? Sinusulsulan sila lagi nung demonyong dito, Don at Donya. Sinusulsulan sila. O nung nakaalis sila rito, o di payapa sila. O ngayon, lilipat na sila sa Bulacan. Nandun na, ng Kubo. O maganda, inshallah. Napabuti pa. Alhamdulillah. So ngayon, wabalaga min shiddati inayatihi biwaktihi annahu wa ana ukassiru bigayati juhdi awqatu akli hatta akhtaru safal ka'ak wa tahsibil ma alal khubus. So ito, kinukwento pa rin yung tungkol sa mga naging ugali ni Al-Khatib al-Baghdadi. Ni Al-Khatib al-Baghdadi. Sasabi niya, di ba tinitipid nga niya yung oras niya? Tinitipid niya yung oras niya. Nang sa gayon, magagamit niya yung oras niya sa pagbabasa, pagsusulat, at iba't iba pang mga bagay na mahalaga sa kanyang pagtahak sa landas ng kaalaman. So kabilang daw sa pangangalaga niya kasi kung di ka magtitipid sa oras mo,
wala na matitira sa oras mo sa pagbabasa o pagsusulat. Wala na. Yun nga, yung karamihan nga sa nakakaubos ng oras sa tao ngayon, yung mga kape-kape, ganyan, panonood ng TV, panonood ng pelikula, wala nang oras yung tao magbasa. Paglalaro. Kaya hindi maganda tumira sa Maynila. Yun ang ano ko talaga, yung unang inayawan ko sa Maynila. Maubos yung oras mo sa pagpasok sa trabaho. Pasok ka sa trabaho, di ba, sakay ka ng jeep. O kahit may motor ka eh. Yung trabaho mo, layo-layo. Bibiyahe ka ng 1 oras. Tapos uuwi ka 1 oras ulit. 2 oras ng buhay mo. Nasayang sa pagko-commute. Yung pinakamalayong na pagtrabahuan ko mula sa Tondo dati, Pasig. Hindi pa masyadong traffic nun. Pasig. Yung biyahe ko mo 1 oras, kalahating oras, Manggahan. Sayang yung oras. Kaya itong mga scholar, talagang titingnan nila yung oras nila, binabantayan nila. So sabi niya, ultimo pagkain. Ultimo pagkain. Sinisikap niya na mapaikli yung oras ng kanyang pagkain. Kaya yung tinapay, binabasa niya raw ng tubig. Para lumambot. Mas madali nga namang kainin, di ba? Yung tinapay na malambot. Liajli, mabay na huma min tafawut almudi. Nang isa hindi siya magmamalabis sa pagkain nga, mawawalan siya ng oras. Watawaffuran ala mutalaa. Watastiru faidatan lam udrikha. So lahat ng ito ginagawa niya para nga mapakinabangan niya yung kanyang oras at hindi ito masasayang. So dito, intaha kalamuhu rahimahullah alladhi yadullu ala hirsihi alal waqti hatta fi naw'il akli wa muddata mudgatihi. So dito nagtapos yung kwento ni Al-Khatib al-Baghdadi sa kanyang pangalaga sa oras. Ultimo yung kanyang pagkain. At oras ng kanyang pagnguya sa pagkain, binibilang niya. Binibilang niya. Tayo, sa pagkain, sabihin natin gumugugol tayo ng ng ilang minuto, ilang oras sa hindi mo siguro abutin ng oras. Minuto lang, mga 10 minuto, 15 minutes. Pero para sa akin kasi yung pagkain, lalo na kung sama-sama kayong pamilya nakakain, yun yung isang bagay na hindi pwede mong hindi madaliin kasi yun yung pagkakataon na magkakasama kayo kompletong pamilya. Kasi maganda nga kaya nga maganda yung iftar na lalo nang nagsimula na tayo mag-iftar kanya-kanya last year. Magandang kasama mo sa pagkain yung pamilya mo eh. Sabay-sabay kayong kakain. Sabay-sabay kayong kakain. Malaking bagay. Malaking bagay. Kasi nakukumusta mo yung anak mo, makikita mo yung mga problema ng anak mo. Mapag-uusapan mo yung problema nila. Diba? Bawa si Choco, may crush pala siya sa eskwelahan. Ngayon, nalaman ko yung crush niya. Tapos ngayon, sabi ko, kapal na mukha mo, may crush ka, tapos di ka naman naliligo. Maligo ka para, yung okay. Diba? Tapos si Siopaw, napag-usapan namin yung grade niya. Puro palakol. Sabi ko, Siopaw, yung 3 kayo sa grupo nyo, puro palakol yung grade nyo, magtayo na kayo ng organisasyon. Axe Gang. Yung gang ng palakol. So yung magandang yung kapag yung sama-sama kayong kakain, hindi naman pagkain yung tinipon nyo dun eh. Yung na rin, kasama yung pakikisama. Pakikisama sa sa isa't isa mo. Kumusta mo yung yung mga anak mo? Inshallah. Walayka mithalan walayka mithalan akhar li ahadil a'immatil ladina aktarul muallafat wa huwa al-imam Abdurrahman bin Ali bin al-Jawzi al-mutawaffi sanata 97 wa 500. Ito na si Ibn al-Jawzi. So nabuhay siya pagkatapos ng panahon ni na Ibn Taymiyyah rahimahullah. Qala anhu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. So sabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah tungkol kay Ibn al-Jawzi, kana Shaykh Abul Faraj Ibn al-Jawzi muftiyan kathirat tasnif wa ta'lif. So si Ibn al-Jawzi daw, marami siyang isa siyang mufti na maraming isinusulat at maraming
tinatasnif. Yung nga nabanggitan natin ito nung nakaraan. Ta'lif, yung mag-author ka ng libro. Tapos tasnif, yung i-ano mo siya, i-compile mo. Kukompile. Halimbawa, yung Kitabut Tauhid ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, nagsimula yun sa tasnif. Inipon niya yung mga iba't ibang aral, yun. Tapos, nagdagdag siya ng kanyang mga ano doon, mga title, komento, at naging ano na siya, ta'lif. Ganon. Walahu musannafat fi umurin kathira hatta addadtuha fara'aituha aktar min alfi musannafin. So binilang daw niya, napakarami daw binilang ni Ibnul Jawzi. Tapos nakita niya na yung naabutan pa lang niya, ha? Higit pa sa 1,000 na mga musannaf. Yung mga na-compile ni Ibnul Jawzi, 1,000. Yung mga tinutukoy dito na compilation, actually mga hadith, yung mga libro ng hadith, gano'n naman, di ba, nakakategorize. Baway Riyadus Salihin, Kitabul Ilm, Kitabul Jihad. Yun, tasnif yun na tinatawag. Hindi siya yung author ng mga hadith. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naman nagsabi nun, tasnif, yun yung tinatawag na tasnif. So 1,000 daw na compilation. Kung yung isang compilation na yun, ilan ang laman? Di ba? Napakaraming libro nun. Sabihin natin isang libro, kasing kapal ng notebook. Ang isang libro, sabihin natin 2 cm yung kapal. Di ba? 1,000 yun. So, 2,000 cm. Yung pag tatabi-tabihin mo yung kanyang mga naisulat. Yung 2,000 cm, ilang metro yun? 20 meters. So, ilalagay mo sa bookshelves. 4 na layer niyan, o 5 layer niyan, puno yan ng mga libro na sinulat niya o kinumpile niya. Puno. Wara'aytu lahu ba'da dalika malam ara. At marami pa raw ibang hindi nakita si Ibn Taymiyyah na kinumpile ni Ibnul Jawzi. Marami pa. Wa bihamdillahi fa inna kathiran minal ulama'i ta'uddu mu'allafatuha bil mi'at. Wa minhum Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah wa Dhahabi wa Ibn Hajar wa Suyuti wa gayruhum. Yan, sa tulong ni Allah, marami daw sa mga scholar ang maraming mga naiakda na. Nasa mga daan-daan ang naiakda nila. Halimbawa si Ibn Taymiyyah, Al-Dhahabi, Ibn Hajar, As-Suyuti at iba't iba pang mga author, alhamdulillah. Wala ajaba, fal ilmu saydun wal kitabatu kayyadahu. So walang duda daw, o hindi nakakapagtaka, na ang kaalaman daw kasi ay binibingwit. Ang kaalaman daw ay isang bagay na binibingwit o hinuhuli. At ang pagsusulat, dito mo siya maikukulong. Ang anumang nahuli mo, dito mo maikukulong sa pamagitan ng pagsusulat. Makabisado mo siya, oo. Pero iba pa rin talaga nagsusulat eh. Iba pa rin talaga nagsusulat. Tingnan niyo yung Bombay. Di ba? Yung Bombay, hindi niya makakalimutan yung utang mo sa kanya kasi may notebook siya eh. Di ba? Ikaw, hindi ka naglilista. O maya-maya, nakalimutan mo na. Ay, si ganito may utang. Hindi ko na maalala, bayad ba siya nung nakaraan noon? Pero yung Bombay, andun yun. Hindi natin alam, baka yung Bombay na yun, may duplicate pa yun. Di ba? May isa siyang notebook, dala-dala niya. Tapos sa bahay, kada uwi niya sa bahay, kinokopya niya sa duplicate niya. Tapos meron pang Excel file. Meron pang Google Drive. Google Sheets. Kasi pa sa cellphone. O, masunog man yung motor niya. Masunog yung bahay niya. Ang listahan niya ng pautang niya. So, ang kaalaman daw ay binibingwit, hinuhuli, pero ang pagsusulat, ang magkukulong dito. Wa inna ma sataruhu yastahiqu an yuktaba bima'id dhahab. At ang anumang isinulat nga nila ay marapat lamang na maisulat sa pamagitan ng tinta na ginto. Sa sobrang halaga. So dapat maisulat sa tinta ng ginto. Alhamdulillah. So ito yung pagtalakay natin ngayon inshallah. Tutuloy natin iba pang mga bahagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.